Narito ang 50 declassified na sikreto ng Pentagon na hindi mo alam. Numero 50. May nakakagulat na koneksyon sa pagitan ng Pentagon at atomic bomb. At ito ay si Lieutenant General Leslie Groves, isang mahusay na sundalo sa unang at ikalawang digmaang pandaigdig. Itinalaga si Groves sa opisina ng Chief of Engineers noong 1931 at 31 partikular sa supply section ng Military Division ng opisina. Ang trabahong puno ng stress ang nagdala sa kanya sa pamamahala ng konstruksyon ng mismong gusali ng Pentagon noong 1941. Sinabi pa niya na mas magulo ang konstruksyon kaysa aktwal na digmaan. Malinaw, may nakialam na parang kamay ng unggoy. Pagkatapos ng asignaturang iyon, siya ang namahala sa Manhattan Project, ang lihim na proyekto na lumikha ng unang sandatang nuklear. At sa kung anong paraan, hindi pa iyon ang pinakakakaibang bagay na nakabaon sa Pentagon Archives number 49. Ang Pentagon ay itinayo sa ibabaw ng impyernong ilalim. At hindi lang kami nagbibiro. Ang walang kapantay na kompleks militar ay hindi itinayo sa isang malawak at bakanting lupa. Sa halip, binili ng gobyerno ang East Arlington, isang masiglang komunidad na karamihan ay tinitirhan ng mga inapo ng mga pinalayang alipin. Queen City at Hell's Bottom ang dalawang kilalang kapitbahayan. Ang Hell's Bottom ay kilala sa gulo at panganib, kaya nakuha ang pangalan nito. Mahigit 150 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa proyekto ng Pentagon. Heto ang bahaging lalong nagpapasuryal sa pangyayari. Hindi planong magtagal ang Pentagon. Numero 48. Pansamantala lang talaga ito. Si Army Brigadier General Brian B. Sommerfeld ang nagpanukala ng unang Pentagon noong early 1940 at 40 eskyatababat ay adidabatayin. Nakita niya ang mga palatandaan at iminungkahi ang paggawa ng isang bago at napakalaking gusali na maaaring maging lugar para sa Department of War. Pagkatapos ng digmaan, iniisip niyang gawing bodega, opisina o ospital ito. Inaprubahan ang plano ni Sommerville at sinimulan ang konstruksyon noong Setyembre 11, 1941. Ang Pentagon ay inatake noong 1911 terrorist attacks eksaktong 60 taon mula nang sinimulan itong itayo. Malalaman mong hindi pansamantala ang pagtatayo nito kapag narinig mo ang kwento. Numero 47. Nakakamangha ang mga numerong ginamit sa pagtatayo ng Pentagon. Ang pagtatayo ng gusaling kasing laki ng Pentagon ay nangangailangan ng maraming tao at materyales. Sa 16 na buwang matinding trabaho, 1,000 arkitekto at 14,000 manggagawa ang nagsikap sa tuloy-tuloy na shift. Ginamit nila ang 43,000 tonelada ng bakal at 600 at 80,000 tonelada ng buhangin at graba sa isa sa pinakasikat na gusali sa Estados Unidos. Kung akala mo nakakabaliw na ang mga numerong yan, hintayin mong marinig ang muntik gawing sandata ng kagawaran ng depensa bilang numero 46. Halos ginamit ng kagawaran ng depensa ang mga sumasabog na paniki kaysa atomikong bomba. Ang Pentagon ay tumutukoy sa gusali at pinaikling tawag sa kagawaran ng depensa, Department of Defense, at mga sangay ng militar ng United States. Mas kilala ang Central Intelligence Agency sa kakaibang proyekto, pero may mga kabaliwan din ang Department of Defense. Noong inutos ni Franklin D. Roosevelt, sinubukan nila ang kakaibang plano ni Dr. Lytle Adams, isang dentista, baguhang inventor, at galit sa paniki. Nilagyan ng bomba ang mga paniki at pinalipad sa Japan bilang sandata ng malawakang pagkawasak na tinawag ng Navy na Project X-Ray. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, gawa sa kahoy at papel ang arkitektura ng Japan, kaya madaling masunog ng mga bomba ng paniki ang mga lungsod. Sa teorya lang sila magagamit, pero sa totoong buhay, wala silang silbi. Sa Air Force Base sa Carlsbad, nagwala ang mga paniki at sinunog ang kalahati ng base. Dahil doon, hindi natin naranasan ang isang kapanapanabik na mundo ng digmaan gamit ang mga paniki. Sa di malamang dahilan, ito lang ang pangalawang pinaka-supervillain na paraan na tinangkang gamitin ng United States military laban sa imperial na Hapon. Numero 45. Tinangkang lipulin ng Department of Defense ang Hapon gamit ang malaking artipisyal na tsunami. Ang mga tsunami ay kabilang sa pinakamapanganib na sakuna at madalas naaapektuhan ang Hapon dahil sa mataas na seismic activity nito. Noong 1944, isang pinagsamang task force ng mga militar mula sa United States at New Zealand ang nagtrabaho sa Project SEAL. Plano nilang gamitin ang kontroladong pagsabog sa baybayin ng Hapon para lumikha ng tsunami na wawasak sa lahat ng coastal bases at lungsod. Sa panahong ito, isinasagawa ang nuclear testing sa disyerto ng New Mexico.
At kalaunan ay ipinakita ng mga pagsubok na kahit ang isang nuclear explosion sa ilalim ng tubig ay hindi makakalikha ng tsunami. Simulat sa pool ay wala na itong pag-asa. Buti na lang, hindi lahat ng ideya ng Department of Defense ay tungkol sa pagpatag ng baybayin. Ang iba parang science fiction. Bilang 44, ang Brilliant Pebbles ay isa sa kakaibang ideya ng Department of Defense noong Cold War. Kapag nakaamba ang paglipol, hindi talaga tinipid ang depensang nuklear. Kaya sa pagdaan ng taon, iminungkahi lahat mula kontra nuclear, laser at cyber warfare. Pero wala ni isa ang sing wild o sing talino ng Brilliant Pebbles. Ang mga pebbles ay maliliit na missile na hindi sumasabog at may microchip para mag-detect ng nuclear missile ng mag-isa. Di tulad ng ibang sistema, hindi mula sa lupa ilulunsad ang mga pebbles kundi mas maaga pa. Pagkatapos, magpapahinga ito sa itaas ng atmosfera at bababa sa target kapag kailangan. At ang mga ito ay purong kinetic na sandata, hindi mga pampasabog, kaya ang mismong banggaan ang magdudulot ng lahat ng pinsala. At posible rin talaga iyon dahil bawat isa ay tatama sa target nito sa bilis na mga 5 milya bawat segundo, halos 10 beses na mas mabilis kaysa sa bala ng baril. Mas nakakatakot pa ang ilang ideya ng Department of Defense tungkol sa nuklear. Numero 43, naisip nila ang isa sa pinakamapanganib na sandatang nuklear. Sa ilalim ng pamamahala ng Strategic Air Command, nilikha ng Department of Defense ang LGM 118 Peacekeeper. Ang misil ay inilulunsad gamit ang singaw mula sa silo. At habang papunta sa target, nahahati ito sa 10 nuclear payload. Kayang tumama ng eksakto. Pero sa mga sikreto ng Department of Defense at nuklear, umpisa pa lang ito. Numero 42. Plano ng United States na magtago ng daan-daang nuclear missile sa ilalim ng lihim na base sa Greenland na tinawag na Project Iceworm. Kasama dito ang paglikha ng network ng mga lagusan sa ilalim ng yelo ng Greenland na konektado sa classified research facility na Camp Sentry, isang base na may nuclear reactor. Ang plano ay ipagpatuloy ang paghuhukay ng lagusan sa ilalim ng Camp Sentry at Fish Clinch. Hindi namin inimbento o itinago ang 600 nuclear-armed ballistic missiles sa ilalim ng yelo na handang ilunsad. Iniwan ang plano noong 1996 dahil sa hindi matatag na yelo dulot ng pagbabago ng klima. Pero may mas matindi pang plano ang ilang bahagi ng Department of Defense para sa pagsabog ng nuklear bilang 41. Ginamit nila ang nuklear na pagsabog bilang sistema ng pagpapalipad noong 1946 isang taon matapos ang Hiroshima at Nagasaki. Matagal nang iniisip ng United States ang paggamit ng nuklear na enerhiya, kabilang ang panukalang eroplano na pinapagana ng nuklear at kayang lumipad ng ilang araw. Nagkaroon ng Project Orion, isang eksperimento sa nuclear pulse propulsion gamit ang pagsabog ng nuklear bilang makina ng sasakyang pangkalawakan. Ang ideya ay parang maghulog ng bomba ng nuklear sa likod ng sasakyan, pasabugin ito at hayaang itulak ka ng pagsabog paabante. Ulitin lang kung kinakailangan. Umaasa kaming hindi na kailangan pang ipaliwanag kung bakit kaduda-duda ang ideyang ito. Pero tungkol sa nuklear sa kalawakan, may isang proyekto mula sa lihim na kasaysayan ng Department of Defense na posibleng mas matindi sa iba. Numero 40. Sinubukan ng kagawaran ng tanggulang pambansa na pasabugin ng nuklear ang buwan matapos manalo ang mga Soviet sa karera ng satellite gamit ang Sputnik. Nais ng United States makabawi ng dangal kaya nagplano sila ng matinding pagpapakita ng lakas. Inilunsad ang proyektong A100 at 11 para pasabugin ang sandatang nuklear sa buwan bilang patunay ng kakayahan ng Amerika. Kahit isinantabi ang proyekto para bigyang daan ang paglapag ng tao sa buwan, ibig sabihin may timeline na nuclear ang tumama sa buwan imbes kay Neil Armstrong. Hindi lahat ng misyon ay palabas. May mga maling gawain tulad ng bilang 39. Ang United States Military Intelligence ay nasangkot sa isa sa pinakakari-marimarim na gawain. Nakipagsanipwersa ang mga espiya ng United States sa mga military intelligence team ng United Kingdom at France para isagawa ang Operation Tamarisk. Kasama rito ang palihim na pagpasok sa teritoryo ng Soviet para maghalungkat ng mga ginamit na toilet paper at mga naputol na bahagi ng katawan sa basurahan. Hindi binibigyan ng toilet paper ang mga opisyal ng Soviet bilang bahagi ng kanilang opisyal na kagamitan, kaya madalas nilang gamitin ang mahahalagang dokumento bilang pamalit sa toilet paper. Tinatapon nila ang mga papel sa basurahan dahil hindi pwedeng i-flush.
At tungkol naman sa mga bahagi ng katawan, partikular na mga parte ng katawan mula sa mga biktima ng chemical na sandata ang ginagamit upang subukan ang epekto ng mga sandata sa kanilang mga katawan. Maaaring hindi kaakit-akit ang military intelligence, pero alam mo kung ano ang kaakit-akit, mga alien. Numero 38. Maraming programa ang United States Air Force para imbestigahan ang unidentified flying object gaya ng Project Sign noong 1948 na tinatawag ding Project Saucer. Sinundan ito ng kaparehong nakakatakot na pangalan na Project Grudge. At syempre, naroon ang pinakasikat, ang Project Blue Book na nagsimula noong 1952 at nakatanggap ng mahigit 12,600 ulat ng unidentified flying object. Habang nakatingin ang lahat sa langit, may ibang plano ang militar para sa mas malapit sa ating tahanan. Bilang 37, may sikreto ang Air Force kung sakupin ng Soviet ang Alaska. Ang Russia ay 55 milya lang ang layo mula sa Alaska, kaya mas mabuting may nakahandang plano kung sakaling maisipan ng Russia na agawin ito. Ang ideyang iyon ang naging Operation Washtub, isang stay-behind program na nilikha para magpaiwan ang mga United States agents sa Alaska at lumaban kung sakupin ito ng mga Soviet. At kapag nagsimula ka ng magplano para sa mga pagsalakay, darating din ang panahon na magpaplano ka para sa mga lugar na hindi kayang sakupin ng kahit sino. Bilang 36, gusto ng United States Army na maglagay ng mga sundalo sa buwan. Ang hindi naman masyadong ambisyosong planong ito ay tinawag na Project Horizon at tinatayang aabot sa $58 bilyong ang gastos nito kung sa halaga ngayon. Kung nagtagumpay ang plano na hindi naman nangyari, magtatayo sana ang United States ng isang observation base sa ibabaw ng buwan para manmanan ang mga Soviets. Sa kalaunan, magkakaroon din ito ng mga armas. Noong 1959 nagsagawa ng pag-aaral para dito. 10 taon bago nakapagpadala ang United States ng tao sa buwan. Sa Earth, aksidenteng gumawa ang United States ng lugar na kinatatakutan pa rin ngayon. Numero 35. Gumawa ang United States Air Force ng misteryosong isinumpang lugar sa gitna ng Mexico. Sa loob ng dekada, ang Mapimis Zone of Silence sa disyerto ng Chihuahua ay naging sentro ng mga teoryang konspirasyon dahil hindi tumatagos ang radio waves dito. May nagsasabing gawa ito ng alien, multo, o parang Mexican Bermuda Triangle. Pero ang totoo, pagkakamali lang ito ng United States Air Force. Noong 1970 dumaan doon ang Athena V-100, 23D rocket na may radioactive na materyales. At lahat ng sumunod ay nag-ugat doon. Dahil bago pa man ang mga high-tech na pagkakamali, may mas luma at mas kakaibang eksperimento ang militar. Eksperimento. Bilang 34, nagkaroon ng Camel Corps ang United States Army ng 10 taon. Noong 1856 hanggang 1866 tinangkang gawing alternatibong transportasyon ng United States Army ang mga kamelyo sa timog kanlurang Estados Unidos. Sa kasamaang palad, naputol ang eksperimento dahil sa isang maliit na pangyayari na tinatawag na Civil War na nagpilit sa United States Army na ituon ang pansin nila sa ibang bagay. Ang susunod na ideya, bilang 33, ay hindi tungkol sa transportasyon kundi sa pagbibigay ng sandata sa kahit sino. Gumawa ang United States Army ng baril na FP-45 Liberator para sa mga rebelde noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dinisenyo ang maliit na baril na ito para ihulog sa likod ng kalaban, para bigyan ng paraan ang mga tao na lumaban sa Nazi. Layunin nitong maging psikolohikal na sandata laban sa Nazi na sumakop at magdulot ng paranoia dahil hindi nila alam kung sino ang may dalang nakamamatay na baril. Kung akala mo desperadong imbensyon lang iyon, noong digmaan, mas kakaiba pa ang sumunod. Sinubukan ng United States Army ang mga bombang ginagabayan ng kalapati. Ang planong ito ay binuo ng ama ng behaviorism at psikolohiya, si Burrhus Frederick Skinner. Iniwan ito dahil sa pag-usbong ng computer guidance, kaya hindi na praktikal gamitin ang mga kalapati bilang gabay. Ang proyekto ay hindi tungkol sa ilulunsad, kundi kung saan ito ilulunsad. Noong dekada 1930 sinubukan ng United States ang mga lumulutang na aircraft carrier mula bilang 31. Ang mga Akron class na airship ay malalaking dirigible na kayang magdala ng maraming eroplano sa himpapawid. Hindi sila nagtagal dahil may isa na nahulog sa dagat wala pang 2 taon matapos gamitin. Astig pa rin ang ideya. Oras na para sa United States military laban sa Cuba Lightning Round 30 kilala na gustong patayin ng Central Intelligence Agency si Fidel Castro, pero lahat ay nabigo.
Matapos ang Bay of Pigs, nais ni John Fitzgerald Kennedy alisin ang Central Intelligence Agency sa paramilitary na gawain at tinawag ang Department of Defense. Sa halip, kinuha nila si Brigadier General Edward Lansdale, ang taong nagkunwaring may atake ng vampira, bilang bahagi ng mga operasyon ng United States sa Pilipinas. Gumawa ng isang dokumento na puno ng mga kabaliwang plano para paluhurin ang Cuba. At isa sa mga pinakaunang ideya nila ay hindi militar ang basehan. Numero 29. Plano ng militar ng United States sa Operation Free Ride na bigyan ng libreng sakay ang mga Cuban at makipagkasundo sa kaalyadong bansa tulad ng Mexico at Venezuela. Lilipad ang mga piloto ng United States Air Force sa ibabaw ng Cuba at magtatapon ng one-way ticket para hikayatin ang paglikas na makakasira sa infrastruktura ng Cuba. Nanatili lang ang ideyang ito sa folder dahil magastos at walang kwenta. Kung sa tingin mo hindi iyon makatotohanan, mas malabo pa ang susunod na plano. Numero 28. Plano rin nilang pasukuin ang mga sundalong Cuban sa Operation Defector. Plano ng Department of Defense na gumamit ng hindi klarong intelihensya para mapasuko ang mga sundalong Cuban sa United States kasama ang kagamitan nila. Ang problema, malaki ang ideya pero walang konkretong plano kung paano ito makakamit. Layunin lang ang sinabi nila. Ang planong ito ay hindi tungkol sa bala o bomba, kundi sa pagsabotahe sa Cuba sa di inaasahang paraan. Bilang 27, plano ng Department of Defense gumamit ng biolohikal na sandata laban gasolina ng Cuba. Tinawag itong Operation Fall-Up na iminungkahi ni Lansdale na lagyan ng lason gamit ang biolohikal na ahente ang Soviet fuel para sa Cuban Air Force. Mabilis itong dadami, sisira sa gasolina at magdudulot ng aberya sa makina. Umaasa silang isisisi ito ng mga Cuban sa mga Ruso. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung anong biolohikal na ahente ang kayang gumawa nun. Minsan, hindi na kailangan ng Department of Defense ng totoong atake mula sa Cuban. Kailangan lang nila ng isang madaling sisihin na kontrabida. Numero 26. Plano ng Department of Defense na isisi sa Cuba ang pagkamatay ng tao sa kalawakan habang naghahanda si astronaut John Glenn, na pinagkakatiwalaan ng United States Air Force, maging ikatlong Amerikano sa kalawakan. Kung sakaling mamatay siya sa aksidenteng dulot ng sira sa makina, gagamitin nila ang Operation Dirty Trick, ibibintang sa Cuba. Malamang na hindi nito mapapalakas ang pagsisikap sa digmaan sa anumang makabuluhang paraan, pero tiyak na mababawasan nito ang pressure sa space program. Para sa sarili nilang mga pagkakamali, pinapatunayan ng susunod na entry na hindi lahat ng operasyon ay kasuklam-suklam. Yung iba, sobrang tanga lang talaga. Numero 25. Pati Department of Defense ay sinubukang i-fat shame si Castro para panghinaan ang mga Cuban. Sabi ni Lansdale, ito na siguro ang pinakawalang kwentang plano. Gagawa sila ng litrato ni Castro na mataba sa marangyang bahay na may magagandang babae, tapos ikakalat ito sa buong Cuba. Pinalalabas na si Castro ay tumataba sa masarap na pagkaing Cuban, samantalang nagugutom ang maraming Cuban. Ang problema, agad mapapansin ng mga Cuban na peke ang litrato kapag muling lumabas si Castro sa telebisyon at mukhang normal pa rin siya. Pero hindi lahat ng planong militar para pabagsakin ang Cuba ay katawa-tawa. Ang iba ay talagang masama. Bilang 24, plano ng Department of Defense ang Operation Northwoods para magsagawa ng teroristang atake sa United States. Ang Operation Northwoods ay isa sa pinaka-eskandalosong planong tinalakay ng militar ng United States. Layunin ng plano ang kunwaring teroristang kampanya laban sa mga Cuban exile sa mga Amerikanong lungsod gaya ng Miami. Iminungkahi pa nila na palubugin ang barkong may mga inosente para pukawin ang galit ng publiko at bigyang dahilan ng United States ang pagsakop sa Cuba. Sa kabutihang palad, tinanggihan ni Pangulong Kennedy ang ideyang iyon. Pero kung mas walang konsensyang Pangulo ang nakaupo noon sa White House, baka ang militar ng United States ay nagsasagawa na ng pambobomba sa Miami. Mas malala pa, hindi iyon ang huling beses na nagbulag-bulagan ang United States para sa interes nila. Tinulungan pa ng militar ng United States ang mga Nazi scientist makatakas. Sa Operation Paperclip, kinuha ng United States ang ilang siyentipiko ng Nazi, kabilang si Werner von Braun, lumikha ng V-2 rocket. Nilinis ang pangalan ng mga Nazi scientist para mapasama sa space program. Ang sumunod na iskandalo ay tungkol sa kanilang mga ginawa, hindi kung sino ang kinuha ng United States. Bilang 22, hindi lang Central Intelligence Agency ang gumawa ng unethical na drug experiments sa tao. Habang ang MKUltra ang naging pinakakilala, ang United States Army Chemical Corps ay humabol din sa hindi gaanong kilala
pero kilalang kilala pa rin na Edgewood Arsenal ng mga eksperimento sa tao. Higit 6,700 sundalo ang nilantad sa mahigit 250 kemikal kabilang ang sarin, mustard gas at lysergic acid diethylamide sa loob ng ilang dekada. At pagkatapos ng lahat ng iyon, narito ang isang bagay na hindi kasing sama pero kasing nakakagalit. Numero 21. Maraming pandaraya sa Pentagon ayon sa House Oversight Committee noong 2025. Nawalan ang Department of Defense ng 10.8 bilyong dolyar dahil sa pandaraya mula 2017 hanggang 2024. Sa budget ng militar na 83 bilyong dolyar sa 2025, malinaw kung bakit madaling makapagnakaw ng bilyon-bilyon nang hindi nahahalata. Kung galit ka na dyan, maghintay ka dahil mas titindi pa ang susunod. Bilang 20, mabilis ang talaan ng mga krimen ng militar ng Amerika sa digmaan. Tumulong ang United States sa pagpapatakbo ng concentration camp sa Pilipinas. Noong 1900 at isa pinamunuan ni J. Franklin Bell ang operasyon sa 2 probinsya. Nagtayo si Bell ng malulupit na concentration camp para sa mga rebelde, puno ng pang-aabuso, sakit at patayan. Pagtapos ng digmaan, nagiging tropeyo ang bilang. Bilang 19. Mahilig ang Amerikanong sundalo sirain o putulin ang bangkay ng mga patay na Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig, kaya't nagkaroon ito ng sariling Wikipedia page. Paboritong kunin ang mga bungo at umabot sa puntong binigyan pa si Pangulong Roosevelt ng pambukas ng liham na gawa sa buto ng sundalong Hapones. At kung hindi pa sapat na brutal iyon, mas matindi pa ang nangyari sa Vietnam. Bilang 18, maraming sibilyan ang napatay ng Operation Speedy Express sa Vietnam gamit ang infantry, ambush at malawakang pambobomba mula sa himpapawid. Sabi ng United States, mahigit 10,000 Vietcong ang napatay nila. Ayon sa mga Vietnamese, hindi bababa sa 3,000 rito ay sibilyan. Kung gusto mo ng pangalan na hanggang ngayon ay nagpapakaba sa mga veterano, ito na yon ang susunod. Bilang 17, ang Tiger Force ay isa sa mga pinakamabagsik na unit ng hukbong Amerikano noong digmaan sa Vietnam. Ang grupong ito na binubuo ng 45 katao ay may mahabang listahan ng mga krimen sa digmaan na isinampa laban sa kanila matapos ang digmaan, kabilang na ang pagpapahirap at pagpatay sa mga sibilyan. Pagkolekta ng tainga, pag-aahit ng anit ng napatay at krimeng sekswal. May mga kasalanan din sila na sobrang sama na hindi namin mailarawan dito nang hindi natatanggal ang video sa YouTube. Ngayon, para sa kwentong parang pelikula sa sobrang hindi ka panipaniwala. Bilang 16, nakipaglaban ang sundalong Amerikano sa Wehrmacht 2 araw bago sumuko ang Germany sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay tinaguriang pinakakakaibang labanan ng ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa isang dahilan. Ang kastilyo ng Eder sa Austria ay ikinulong ang ilang kilalang bilanggo ng Pransya. Habang bumabagsak ang Reich, naghanda ang SS na salakayin at patayin ang lahat sa kastilyo, kabilang ang mga Wehrmacht. Nagkaisa ang mga Amerikanong sundalo, bilanggo ng Pransya, at Wehrmacht laban sa SS. Parang eksena sa pelikulang pandigma ito. At kung may hindi ka panipaniwala, ang susunod na labanan ay hindi pa laban sa kalaban, bilang 15. Noong 1900 at 42 lumaban ang United States Air Force kahit walang kalaban at may 5 namatay. Sa labanan sa Los Angeles, nagpanik ang mga tao dahil akala nila may Japanese air raid. Lumaban ang United States Forces ng todo, pero maling alarma lang, walang totoong umaatake. Sa gitna ng kaguluhan, wala talagang kalaban. 3 namatay sa aksidente sa sasakyan, 2 sa atake sa puso. Pagkatapos ng maling alarma, seryoso nang nagsanay ang Air Force para sa totoong laban. Bilang 14, Operasyon Constant. Laging handa ni Peg ang mga piloto ng Air Force kontra Soviet. Para mapanatili ang sining ng dogfight noong Cold War at manatiling nangunguna ang mga piloto ng United States, lihim na nagtipon ang Air Force ng mga pangunahing eroplanong pandigma ng Soviet. Ginawa ito para masanay ang mga piloto sa pagpapalipad at maintindihan ang kalabang panghimpapawid. Ang kasunod na plano ay paniniktik mula sa itaas. Bilang 13, may tinatagong space spy base ang Air Force habang ginagawa ang International Space Station. Palihim na nagtatrabaho ang Air Force sa tinatawag na Manned Orbiting Laboratory na gagamitin nila para, tama ang hula mo, maniktik sa mga Soviets. Kinansela ito bago makarating sa kalawakan. May mga proyektong para manmanan ang kalaban at yung iba ginawang test subject ang mga Amerikano. Numero 12, sinadya ng Navy na lasunin ang Bay Area.
Noong 1950 ginaya ng Navy ang CIA sa Operation Sea Spray sa pag-eksperimento sa mga di alam ng mamamayang Amerikano. Dito, ginamit ng Navy ang mga barko para magwisik ng mikrobyo sa Bay Area ng California upang subukan ang pagkalat nito. Ibig sabihin, nakakuha ng datos ang Navy habang daan-daang tao ang nagdusa sa impeksyon, hindi alam na buwis nila ang ginamit sa kanilang paghihirap. Ngayon, mula sa mga biolohikal na eksperimento, lilipat tayo sa parang siyensiyang piksyon. May lihim na eksperimento na sumubok kung posible ang reinkarnasyon. Isang pag-aaral mula sa Pentagon ang ipinag-utos upang alamin kung bakit ang mga tauhan ng Army Intelligence ay naging bahagi ng isang misteryosong eksperimento na tinatawag na Gateway Process. Layunin ng proyekto na baguhin ang kamalayan at ilipat ito sa labas ng pisikal na mundo. At kung gumana ito, nangangako ito ng mas nakakabaliw pa ang makatakas sa normal na mga limitasyon ng oras at espasyo. Kung gusto mo ng totoong nakakatakot na proyekto, ito'y totoo, dokumentado, at mahirap paniwalaan. Numero 10, 3 taon noong 1950 inisponsoran ng United States Air Force ang pagnanakaw ng bangkay na tinawag na Project Sunshine. Layunin ng di-ethical na eksperimento ang malaman ang epekto ng nuclear radiation sa mahabang panahon. Bilang bahagi ng pag-aaral, nagsagawa sila ng mga pag-aaral at kumuha ng mga sample mula sa mga namatay, kabilang ang mga bata, nang walang pahintulot ng alinman sa mga pamilya na sangkot. Narito ang isa na hindi gaanong nakakabahala, pero masakit pa rin marinig bilang siyam. Nag-aksaya ang Pentagon ng napakalaking halaga ng pera sa maling camouflage noong 2017 binatikos at pinagtawanan ang Pentagon dahil gumastos sila ng nakakabaliw na $28 milyong para sa mga camouflage uniform na gagamitin sa Afghanistan. Ang problema, lahat ng mga uniform na ito ay kulay berde para sa isang bansa na 80% ay mabuhanging disyerto ang lupain. Nang sinabi ng Ministro ng Depensa ng Afghanistan na pinili niya ang mga kulay dahil nagustuhan niya ang nakita niya, sumagot ang isang kritiko ng matinding puna. Ang inaalala ko, paano kung nagustuhan ng Ministro ng Depensa ang kulay ube o kulay rosas? Nasayang natin ang $28 milyong ng pera ng mga nagbabayad ng buwis sa ngalan ng moda dahil naisip ng Ministro ng Depensa na maganda ang disenyo na iyon. Parang mula sa dystopia na video game ang susunod na proyekto. Pangwalo, tinulungan ng Pentagon pondohan ang robot na kayang kumain. Ang sikat na Energetically Autonomous Tactical Robot o ITER ay may biomass engine. Dahil dito, kaya nitong mag-refuel sa pagkuha at pagtunaw ng organikong bagay. Sabi ng mga gumawa, vegetarian ang makina, pero hindi nito nawala ang kaba ng mga tao kay ITER. Ngayon, mas nakakatakot pa sa killer robot ay ang pagkakamaling nagdudulot ng digmaan. Bilang 7, gumawa ang militar ng ilang bahagi ng Gulf of Tonkin incident para magsimula ng digmaan laban sa Hilagang Vietnam. Ginamit ni Pangulong Lyndon B. Johnson ang pag-atake sa mga barko ng United States Navy para makuha ang pahintulot sa digmaan sa Vietnam. Inamin ng gobyerno nitong mga dekada na pinalabis ang ilang bahagi ng kwento ng pag-atake. Ginawa ito para palakasin ang mensahe ng gobyerno, pati pagpapalabas ng peking radar larawan sa publiko. Dahil sa mga nalalaman na natin tungkol sa mga ideya tulad ng Operation Northwoods, hindi na talaga mahirap paniwalaan ito. Sa digmaan, nagiging kakaiba ang mga sandata. Numero 6 gumawa ang Pentagon ng sandatang nuklear na pwedeng paputukin mula sa tripod. Ang M29 Davy Crockett Weapon System ay isa sa pinakamaliit na nuclear delivery system na nagawa. Parang basuka na may maliit na nuclear warhead sa dulo. Kung karaniwan lang sana ang paggamit nito, mas marami tayong makikitang magulong labanan. Pero hindi lahat ng lihim militar ay nakakatakot. Ang iba ay matalino. Numero 5, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng Pentagon ang katutubong Amerikanong code talkers laban sa espiya ng Hapon. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay labanan ng mga code kung saan bawat bansa ay gustong magkalamangan. Nadiskubre ng Amerika ang benepisyo ng paggamit ng mga katutubong Amerikano na nagpadala ng mensahe sa radyo gamit ang kanilang sariling wika tulad ng Assiniboine, Basque, Cherokee, Comanche, Cree, Mohawk at Navajo. Dahil hindi pamilyar ang karamihan sa sundalong Hapones sa mga katutubong wikang Amerikano, halos imposibleng maisalin ng mga espiya ang mga ito. Ang susunod na tala na ito ay sobrang lihim. Hindi lang nito nalito ang mga kalaban, kundi pati na rin ang mismong Pentagon. Pang-apat, sobrang lihim ang material na ginamit ng militar sa ilang nuklear na bomba, kaya pati sila nakalimutan na paano ito gawin.
Ang fog bank ay sobrang lihim at mahalaga sa paggawa ng W-76, W-78 at W-88 nuclear warhead. Matapos madekomisyon ang pabrika sa Tennessee, tumagal ng ilang dekada bago muling nais ng militar ayusin ang parehong nuklear na bomba. Mula noon, gumastos sila ng malaki para muling mahanap ang recipe ng nakalimutan nilang compound. Kung akala mo nakakatawa na yon, may mas ikagugulat ka pa. Maaaring ginamit ang unidentified flying object bilang cover story at ang mga ulat ng Pentagon tungkol dito ay panlilinlang lang para pagtakpan ang ibang issue noong 2024. Ayon sa ulat, sinadyang magpakalat ng United States Air Force ng peking unidentified flying object na balita at litrato sa Area 51 para itago ang totoong proyekto ng eroplano ayon sa isang retiradong Air Force colonel. Minsan, ang usapan sa unidentified flying object ay hindi estratehiya. Pangalawa, minsan ginagamit lang ang impormasyon tungkol sa mga alien para lokohin ang bagong recruit. Mula dekada 80, may hazing ritual na sa Area 51. Madalas lokohin ng veteranong tauhan ang mga bagong recruit tungkol sa kunwaring alien unit na Yankee Blue para subukan kung maniniwala sila. Opisyal na ipinagbawal ng Air Force ang gawain noong 2023. Ang huling entry ay isang operasyong militar na sobrang absurd, parang peke na, hanggang makita mo kung ano ang naging epekto nito. Numero 1, pinangunahan ng United States Army ang pinakamapanganib na operasyon ng pagputol ng puno sa mundo. Noong 1976 nangyari ang isang natatanging insidente sa demilitarized zone sa pagitan ng Hilaga at Timog Korea. Nagsimula ito sa isang punong poplar na humaharang sa tanawin ng United Nations Command Center. Pumunta ang grupo mula Command Center para putulin ang sanga ng puno, ngunit pinatay ng mga sundalong Hilagang Koreano ang dalawa gamit ang palakol. Dahil dito, nagsimula ang Operation Paul Banyan kung saan nais ng United States na ipakita ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagputol ng punong poplar. Kaya para sa kanilang proyekto ng pagputol ng puno, nagpadala sila ng 800 sundalo na may automatikong armas, suportado ng mga tangke, helicopter, B-52 bombers at F-4 jets para putulin ang puno gamit ang chainsaw. Umepekto ito, umatras ang Hilagang Koreano at inako nila ang responsibilidad sa mga pagpatay gamit ang palakol. Panoorin ang intelligence official na nagsiwalat na kinukuha ng United States ang mga bumagsak na alien UFOs o panoorin mo na lang ang video na ito.